Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update naman tayo ngayon, 18 mga senador kasama ng sa Senate President Escudero na biglas naging pasya ng Supreme Court ngayon lamang. Ito ay kaugnay sa kontrobersiya ng hindi pagsunod nila sa constitutional mandate na shall proceed forthwith hinggil sa impeachment case na inoprobohan ng 1/3 ng mga mambabatas. Idinaan sa motion for remand at nag-request sa Kamara for verification of 1-year bar rule at hiningi ang pasya ng lower house kung itutuloy pa ba nila o hindi sa 20th Congress ang impeachment against the Vice President. At noong nakaraang mga araw lamang ay naging mainit ang talakayan hinggil sa di umano'y dismissal ng impeachment sa 20th Congress na ayon kay Senator Escudero ay kung majority ng mga senator sa 20th Congress ay mag-agree at buboto sa dismissal, ay maaari di umanong madyang ang impeachment case dahil sa technicalities at hindi pagsunod sa procedure ng impeachment. Ayon naman sa mga law deans, law professors at legal luminaries at pati na rin ang isa sa mga framework ng 1987 Constitution ay umalma at nanindigan na to dismiss without trial is unconstitutional. Klaro't umano ang utos ng konstitusyon na the Senate has to try and decide all cases of impeachment. Sa pagpasok ng ika-20th Congress ay may mga bagong pangalan sa Kongreso na lalahok sa impeachment prosecutors. Isa na dito ay ang anak ni Senator Grace Poe na si Representative Brian Lamanzares. Aniya, priority niya ang pagpasa ng FOI Bill or Freedom of Information Bill kung saan napapaloob ang transparency and accountability of all government officials. Tulad ng desisyon ng kanyang ina ay suportado din niya ang impeachment ng Vice Presidente. Pati si Atty. Lorna Capunan ay nagpahayag din na isa siya sa bahagi ng mga impeachment prosecutors. Samantala, mukhang unti-unti nang nasusukol ang Senado at nalalantad ng kanilang motibo hinggil sa impeachment ng Vice Presidente. Sa pagkakaupo ng 18 bagong senador ay magkakaroon ulit ng botohan kung sino ang tatanghaling bagong Senate President sa 20th Congress. Yung sinasabi ni Robert na pinakabagong, kumbaga ay naratibo, ay po pwedeng pagbutuhan. Tama ba, partner? Paano yun? Para i-dismiss. May magmomosyon na senator judge. Oo. Take note ha, judge ka pero ikaw ang magmomosyon. Kaya para nga. i-dismiss yung impeachment case ng defense ni Vice President Sara Duterte. Pwede ba yun, Father? Ubra ba yun at nasusulat ba yan sa ating konstitusyon? Alam nyo, hindi ko alam kung bakit anong ginagawa ng ating Senado kasi maliwanag ang ating sariling batas. Pag may articles of impeachment na, ang dapat susunod ay trial. Ang trial, ibig sabihin, reception of evidence, pakinggan ang ebidensya ng prosecution, pakinggan ang ebidensya ng defense, at magpapasya. Hindi ibig sabihin i-dismiss kaagad na walang hearing. Alam nyo, ang effect ng dismissal ay ma-acquit ang Vice President. Hindi ko sinasabi na dapat siya ay ma-convict. Ang sabi ko lang, maliwanag na ang utos ng saligang batas ay trial. So pakinggan ang ebidensya ng dalawang panig at magpasya. Opo. So, yung plano na yan, yung scheme na yan, na magmosyon ang isang senator judge at i-dismiss yung kaso ay irregular, unconstitutional, and immoral. Wala kang makikitang hukuman sa buong mundo na ang judge mismo ay ang hihingi na ma-dismiss ang isang kaso. Opo. So kung ganyan po, kung sisigi sila na magbotohan for dismissal, paano ang accountability nila? Yaman din lamang sabi mo, Father, irregular, ano pa nga ba yun? Unconstitutional. At immoral. At immoral. Paano natin sila masisingil kung ganun? Dahil lumabag sila sa konstitusyon. Well, unang-una, the aggrieved citizens can bring an action before the Supreme Court at nang mapawalang bisa ang desisyon ng Senado na dismiss yung kaso. Kasi ang poder ng Supreme Court
na mag-review ng mga ginagawa ng mga sangay at opisina ng pamahalaan ay malawak. We call this the broadened review powers of the Supreme Court to determine whether there was any grave abuse of discretion. So, hindi final ang desisyon ng Senado kung magdesisyon man sila na i-dismiss yung kaso. Kasi may hukuman tayo, salamat sa Diyos, na nagdedesisyon ayon sa batas at ayon sa saligang batas. Pero yung mga senador mismo na sila ang bumotos na i-dismiss yung kaso, pwede silang kasuhan sa ilalim ng revised penal code. Okay. Pwede silang kasuhan ng dereliction of duty. Pwede rin silang kasuhan ng sa ilalim ng anti-graft and corrupt practices, because by dismissing the case, they give an undue advantage to the respondent vice president. So pwede silang kasuhan. Father, baligtarin natin kung doon sa motion to dismiss, paano naman kapag nag-motion to convict sila at nanalo halimbawa, hindi naman natin sabihin, halimbawa nanalo din na i-convict. Ganon din po ang same explanation na ibinigay ninyo na tama ba? Illegal pa rin ba yun? Immoral pa rin ba yun? Hindi pwedeng mag-motion to convict na walang hearing. Kasi you cannot convict a person without a hearing. That violates due process. So, kailangan talaga umupo na sila, pakinggan ang ebidensya, at saka magpasya. Matagal ng issue yan. Hindi ko alam ang dahilan ni Chis Escudero kung bakit nakabinbin yung issue na yan. Nung nasubmit ang articles of impeachment, dapat kaagad nangyari ang paglilitis. Pero ngayon, wala na silang dahilan na hindi ipagpatuloy ang paglilitis. Alam ko na may answer, may sagot na final ng ating Vice President. Ang title ay Answer ex abundante cautela. Ibig sabihin, they are playing safe. Hindi nila tinatanggap kaagad ang jurisdiction ng impeachment court. Pero pag matuloy ang vista, ang paglilitis, may sagot sila. Yun ang ibig sabihin ng answer ex abundante cautela. Opo. Kasi dapat talaga mag-ruling na ang Senado ukol sa jurisdiction, kasi sila ang dapat unang mag-ruling. Kung hindi sila makapag-ruling, pwedeng hingin sa Supreme Court ang isang desisyon ukol sa jurisdiction. Father, ang sinasabi kasi ng liderato ng Senado, ng presiding officer, wala naman nagsasabi, hindi naman ipinagbabawal ng konstitusyon yung ganung mga motion. Sabi niya, sige, ipakita nyo sa akin kung saan sa konstitusyon o sa Senate rules na nagsasabing bawal mag-motion ng isang judge. Nakakatawa yung dahilan niya. From the very nature of the fact that the Senate sits as an impeachment court, it is the nature of a court that the judge himself does not file a motion to dismiss. Dapat ang nasasakdal ang nagpa-file ng motion to dismiss. So, from the very nature of the fact that the Senate sits as an impeachment court, bawal sa isang hukom ang mag-motion na i-dismiss yung kaso. For example, wala namang nagsasabi sa saligang batas na dapat impartial yung judge. Pero yan ang isang demand ng due process na dapat impartial yung judge. So walang silbi ang argumento na yan na hindi nakasaad sa saligang batas na bawal na mag-motion ng isang senator judge. Same kayo ng pananaw ni Senator Panfilo Lacson. Ang binabanggit kasi niya din, Father Rani, sabi niya, isa kang halimbawa, ikaw yung judge doon sa kaso,
magmo-motion ka to dismiss and then sasabihin mo the case is dismissed. Parang nakakatawa naman daw po kapag gano'n na nangyari. Exactly. Exactly. That's why a judge himself never moves to dismiss. It is one of the parties who moves to dismiss, but never the judge. It is the judge who rules on the motion to dismiss kung pagbibigyan at hindi. At sa aking pananaw, mali na pagbigyan ang motion to dismiss kasi ang utos ng saligang batas ay pakinggan yung kaso. If ever, Father Rani, na napunta nga tayo doon sa senaryo na nag-move to convict or dismiss and then napagbigyan ang prosecution, ang House of Representatives umakyat sa Supreme Court, ano ang nakikita natin? Ano ang ini-expect natin na posibleng maging effect po nito, if ever? The Supreme Court, under our Constitution, has the power to determine any act of any agency, branch, or office of government is tainted with grave abuse of discretion. At kung yan ang magiging desisyon ng ating Supreme Court, ang pag-dismiss ng Senado ay void kasi it is an act with grave abuse of discretion. In short, parang walang jurisdiction ang Senado na mag-dismiss. So, void yung kanilang pag-dismiss kung yan ang magiging desisyon ng ating Supreme Court. And then may issue, Father Rani, doon sa mga itinatawag na caucus, doon sa pulong. Ang sinasabi kasi, dapat napag-uusapan na nila, napagdidesisyonan na yan bago sila yung iba't ibang mga issue bago sila mag-convene ito an impeachment court ulit para hindi rumble, hindi magulo kung ano-anong motion yung ipinupush pagdating sa kapag may hearing na sila at para hindi nawawala doon sa direction kung saan talaga sila dapat papunta. Yeah, in fact, at this stage, dapat nangyari na yung mga unang phases ng isang trial, kagaya ng pre-trial. Tignan nila kung ano ang mga dokumentong isusumiti, markahan nila at nang hindi na maging abalayan sa paglilitis. Yung caucus, wala namang pagbabawal dyan as long as it is in aid of the trial that should proceed immediately. Okay. Father, sorry meron lang akong pinuntang importante, pero ito na, balik ako. Yung palang sagot mo doon sa tanong ko, kung pwedeng ipanagutin yung mga senador na magmumosyon para i-dismiss, paano po kung sila po ay kasuhan ng dereliction of duty, tatanggalin po ba sila? Well, if they are found guilty, there are penalties that can be imposed upon them. Alam nyo, Doris, since they are members of the legislature, they can be tried by our ordinary courts as long as they are tried. Then whatever is the penalty na nakasaad sa revised penal code, ayun ay ma-impose sa kanila. Opo. And then, whether they are removed from office or not, is also dependent on the nature of the case that is filed against them. Opo. Pero habang sila po ay nililitis, tuloy lang sila magtrabaho o hindi rin? Habang sila nililinis at wala pang desisyon, tuloy ang trabaho nila. Okay. Yes. Binabasa ko lang yung comment partner ng Ang iba sa sabi? mga nanonood sa YouTube. Ang sabi, ang tagal ng issue ng impeachment na yan Oo sa nga. Senado. Oo. Sabi, hindi na kayo nagkakasundo. Bakit hindi nyo na lang ibigay sa Supreme Court yung power to try impeachment Rekta na lang. cases? Oo, pwede ba yun, Father? Wala. Unfortunately, sa ilalim ng Article 11, ang sinasabi dyan ay Senate is the sole judge. So, hindi pwedeng ipasa yan sa Supreme Court. Alam niyo, Doris Satbert, nung nabuo ang isang komite na sulat ng draft ng bagong constitution, It's out there now Kong no? There's an impending impeachment case dito kay VP Sara.
No? What are your thoughts on this? On the whole, in detail, even with the people that's going to be hearing it? Because kung bago na ngayon yung bago na yung the set of the senators that will be coming in. Tapos na hindi na naabutan to hanggang June 30 eh. 'Di ba? Ngayon si Coco nga, si Senator, kasama siya sa Fabulous Five. Wala na siya dyan. O wala na siya, pero wala na 'di ba? So what are your thoughts on this? Bago ko ilabas ang nasa loob ko, gusto ko malaman ng lahat kong classmate dyan sa Senado, kalahati kayo, classmate ko. Sa Kongreso, marami kayo, classmate ko. Wag lang kayo masaktan. I mean no malice towards anybody. I have no malice towards none, to everybody. Gusto ko lang malaman nyo ang nasa loob ko kasi may edad na ako. At bilang Pilipino, I have to say what is in my heart. Para sa akin, walang mangyaring impeachment sa tingin ko. Kasi itong nagsimula, delay. Ngayon ang usapan, dismissal. Alam nyo, wala akong kampi. Hindi ko kampi. Mahal ko, kaibigan ko si Bongbong, mahal nating presidente. Kaibigan ko rin si Digong. Naging mahal ko rin na presidente at kaibigan. Pero ang usapan noon was impeachment. I handled 2 cases sa Kongreso. So, parang walang dahilan na pagdating sa Senado, tuloy na ang labanan. Ay dito, technicalities and the lawyers are all now playing with fire. You're playing with fire. Alam nyo ang tao, parang nandyan na yan eh. It was legally done sa Congress. Pag hindi nyo ito exactly. tinuloy, Exactly. sasama rin ang labas nyo eh. Alam mo, kaibigan ko rin si President Cheese. Mayroon ng date, sabi nyo, June 2, ayusin. Okay na. Pagdating ng June 2, teka muna, postpone muna sa 11. Kasi marami tayong issue sa plenary muna. Tapusin, lipat sa 11. Pagdating sa 11, remand na naman. Alam nyo, ang gusto lang ng tao is tuloy ba o hindi? Sa tingin ko, honestly, Joe, walang matutuloy. Kasi pag natuloy ito, nasaan na yung 2028 ng mga kaibigan natin dyan sa Senado. Okay. Ang kanilang pangarap, bumalik Vice President Sara, 2028, malalaman sa Kongreso, sa Senado. Yes, yes. Pag may hearing, tanungin ka, saan ito? Sa confidential mo, saan ito saan? Ang judges mismo, tutulong sa defense lawyer, sasabihin, teka muna, out of order. Uy, judge ka, Chong. Senador ka, judge ka. Hindi ka defense counsel. 16 ang lawyers nyo. Kasi, ang problema, pag lumabas ang tanong, ang question, pasasagot ba? Pag That's hindi right, that's nasagot, right. nasaan na yung 2028 nyo? May mahal kong kaibigan, Chis. You're there because palasyo yan eh. Basta presidente ka ng Senado, speaker ka ng Congress, palasyo ang nagdidikta. As per my personal experience, palasyo. So kung ngayon, si Chis, sabihin pa nila ngayon, 20, July 29, one day after SONA, 19 Congress ang nagbakyat ng kaso, 20th Congress ang So ayan, magiging technicality na naman wala yan. na. Oh. All the lawyers are already playing with fire. Oh, that's correct. That's Ako wala ako. Pag sinabi ni Sara, ito, mayroon akong ebidensya. 600 million. Okay. O, di akwit. Pag sinabi naman, wala. O, di patay. So, anong mangyari? Kasi kontrolado ngayon ng Senado ng pro Sara, pro Duterte. Wala lang sakit ang loob kasi ang akin naman is, at may edad na ako. I want to say the truth. As per my experience, dyan sa loob ng Kongreso, kalahati or more than kalahati sa Senado kaibigan ko. If Sara is acquitted, no problem. If Sara is convicted, Then that's the truth. wala tayong magawa. Basta mayroong
impeachment trial. Sa FOI na ifa-file po natin, yung FOI ang unang bill na ifa-file ko. Una dahil ito po ay isa sa mga prioridad ng nanay ko noong 2013. It was within, I believe, her top 10 bills also. So to keep up with tradition and to start off on the right foot, I'm pushing for transparency and honesty within government. Sa mga nangyayari ngayon, sa tingin ko importante na ipasa ang Freedom of Information Bill para sa transparency at accountability sa ating gobyerno. Sir, speaking of transparency and accountability, do you support po yung pagpupursue po ng impeachment complaint against VP Sara Duterte the 20th Congress? I leave the impeachment complaint to the prosecution as well as those who are currently spearheading that. Para sa akin, kung hindi lalabas ang ebidensya na gusto makita ng taong bayan dun sa impeachment trial, ang FOI ay isang magandang paraan para i-open up po ito. Kasi kung tutuusin, it's a very political situation right now with what's happening with the impeachment. Pero karapatan ng taong bayan malaman kung ano yung nangyayari behind the curtain. Kaya we're filing the FOI. But the Senate is requiring a resolution from the lower chamber affirming that it will pursue the impeachment complaint. What will your vote be on that resolution? Well, I think it's pretty clear that my vote will be for the evidence to come out. The whole purpose of the trial is to proceed with the democratic process. No, at the end of the day, it's not about picking a side. It's about opening up the government to the Filipino people para makita natin kung ano nangyayari sa likod ng lahat. Just to be clear, you will vote in favor of a resolution for that 20th House to support, to continue the prosecution. I will follow the example set before me by my mother in the Senate. She voted in favor of the trial and I will vote to support that, not for anything, but to support democracy and transparency within government. Do you also think, sir, na kailangan pa bang mag-issue ng certification ng 20th Congress para lang sabihin na gusto ng 20th Congress ipagpatuloy ito, or it's unnecessary, even unconstitutional? Well, kung tatanungin mo ako, neophyte pa lang ako. I'm waiting to see what the prosecution says in terms of this. But in terms of what we're trying to do here in Congress, it's not just about the impeachment. I mean, aside from the Freedom of Information that I filed, there's 9 other bills that we can talk about, and there's a million other problems in the country that we need to address. For sure, nakakausap niyo pa yung mom niyo about this. What are your thoughts about it? Of course, nag-uusap naman kami. She's in favor of any way that we can support more transparency and openness when it comes to the evidence that the prosecution prepared. Sayang naman lahat ng pinaghanda nila if there's no venue to show it. And I think karapatan ng taong bayan makita ang evidence na iyan. Okay, so sa mga bills natin, nag-file po tayo ng Freedom of Information Bill. Yun yung first bill na na-file natin. Second bill that we filed is the Freedom and Protection of Journalists Act. So hand-in-hand po ito for transparency. Kaya Freedom of Information yung una. Second is protection for our journalists, as well as those who want to voice their opinions online. So yun yung second. Ang third, so forming our top 3, is the Department of Water Management. Sa pag-iikot natin nung kampanya, napansin natin sa iba't ibang panig ng bansa, hanggang ngayon problema pa rin ang tubig. Kaya kailangan natin i-address ito. So we're filing the regulatory framework for water in this country. To round out the top 5, we also have the National Feeding Program amendments to expand the National Feeding Program to ensure that all students from grade 1 all the way to grade 12 are included sa National Feeding Program natin. After that, we also have the Young Farmers Bill. This will be to encourage the agricultural backbone and growth of our agri-economy. Aside from that, we also have the Department of Disaster Resilience. Rainy season na naman po at kailangan tayo na magkaroon ng Department of Disaster Resilience para magapan po ang mga krisis at mga kalamidad at parang meron tayong dedicated na secretary para dito. We also have the Debt Forgiveness Act for our jeepney modernization program. Baon sa utang po ang mga ibang jeepney drivers at hindi dapat ganun. Kung gusto natin ng mas moderno na transport system, it should not come
come at the cost of our jeepney drivers who have been providing a service to the Filipino people for the longest time. So aside from that, we also have our Military Scholarship Act, and this will allow students who would like to get a scholarship program to get that educational assistance, but also serve the country after they graduate. So after 4 years of college, 4 years of military service. Ito po ay isa pang paraan para i-strengthen ang educational system natin and also to strengthen our armed forces of the Philippines. Hindi lang po sila frontliners, nation builders din po sila. Kaya naghahanap sila ng best and brightest sa iba't ibang fields ng education system natin. To also round out the top 10, we have the protection for the informal vendors or the informal sector. Ito po ang Magna Carta for the informal sector. Dahil a large chunk of our labor economy is actually in the informal sector. More than 14 million laborers are kasama sa informal sector natin at kailangan din ng protection natin at bigyan natin ng pansin ang sektor na ito dahil habang may mga bagong industries at lumalaki ang informal sector, kailangan natin bigyan ng tulong galing sa gobyerno. Aside from that, I believe we have 2 more bills that we filed, which include the, if I'm not mistaken, the no, I already talked about FPJ. What were the other two? The AI bill. So while all other countries have been moving forward in terms of artificial intelligence, here in the Philippines, what I noticed is kailangan natin ng regulatory framework to adopt and to foster AI growth and development in the Philippines, but it should also include consumer protection. Kaya kasama dito is the development of an agency in charge of monitoring and protecting us from possible abuse within AI, but also to encourage the growth and development of our digital infrastructure. I'm not sure if I missed anything else. Binhi ng Pag-asa. This is one of my favorite bills. This is our Young Farmers Bill. This will promote education for the next generation of farmers and fisher folk here in the Philippines. It will provide proper education, the tools necessary to start the businesses, and also make sure that they have continued government support. Alam naman natin ang average age ng ating mga magsasaka ay umaabot ng 60 years old na po. Mag-retire na po ang mga magsasaka at hanggang ngayon ito pa rin ang problema natin. Kailangan natin i-address ang food crisis sa ating bansa. So we need to make the investment in the next generation of Filipino farmers. Expect the Senate Impeachment Court to tackle this ad cautelam because the spokesperson has said that this will be the first on the agenda. When the points raised by the Vice President are actually already before the Supreme Court. So paano kaya yung